Pero naudot yun dahil sabi ng may-ari, siya na lamang daw ang pupunta sa amin para makausap na kami lahat ng kumpleto. Akala talaga namin noon palusot na lang yun para makaiwas na naman. Pero mabuti na lang at tumupad naman siya sa usapan. Pagdating ng gabi, pinuntahan niya kami ng matandang babae. Buti na lamang at nandoon na si Daddy at Kuya Jogging sa bahay. Kahit ako na malakas ang loob ay hindi kinaya ang mga isiniwalat sa amin na may-ari. Ano pa kaya si Mami na mahina ang loob pagdating sa mga ganoong bagay? Sabi kasi ng matandang babae, may isang kahindik-hindik na nakaraan ang naganap sa bahay na yun. Naganap kung kailan patapos na dapat ang construction sa tinatayo pa lamang na property. Sa aming mga bintana, pinto at kuryente na lang daw ang kulang sa bahay. Nung mga panahon daw na yun, Sir Lancelot, wala raw trabahador doon na nakastay in. May emergency din daw siya na pinuntahan that time kung kaya naman walang pwedeng tumingin sa bahay. Ang kwento ng may-ari, may nobyo raw ang nakatatanda niyang kapatid na babae na si Alma. Nalaman daw ni Alma na niloloko siya ng lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Arnel, sa batalik niyang kaibigan na si Evelyn. Simula pa lamang daw noong high school ay magkakasama na ang tatlo. Noon pa man daw ay mahal na ni Alma si Arnel. Hindi lamang daw ito maamin ng kanyang ate dahil ayaw daw nito masira ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang isang araw, hindi na raw pinaya pa ni Arnel at nagtapat na raw ito ng pag-ibig niya kay Alma. At dahil kilala naman daw nila ang isa't isa, kung kaya naman ilang buwan lang ang inabot ng paniligaw ng lalaki sa ate niya, umabot ang almost perfect na relasyon nila Alma at Arnel ng 10 taon. Kung kaya naman ganoon na lamang ang gulat at pag-aalala ni Alma noong nalaman niyang niloloko siya ni Arnel. Ang mas masakit pa raw doon sa Lancelot. Sa dinami-rami ng babae sa mundo na pwede siyang ipagpalit, bakit daw sa matalik niyang kaibigan na si Evelyn pa? Sa labis na sakit at galit na nararamdaman daw ni Alma noong mga panahon na yun, nagawa nitong ipadukot si Arnel. Ipinatali niya ito sa mga tauhan niya sa isang siyang yari sa kahoy habang wala pang malay ang nobyo. Sinunod ni Alma si Evelyn. Katulad ng ginawa niya kay Arnel, ipinatali niya rin ang dating kaibigan sa isa pang silya katabi ng upuan ng nobyo. Habang si Alma, nakadekwata ang nakaupo sa harapan ng dating nobyo at kaibigan niya. Nagkaroon lamang ng malay ang dalawa nang pinagbuhusan sila ng isang timbanang tubig ni Alma sa kanyang tauhan. Nang tuluyang magising ang dalawa, inutusan ni Alma na tanggalin ang pagkakatali ni Evelyn sa upuan at dalhin ito sa harapan niya. Tumayo si Alma. Lumapit siya kay Evelyn at marahas na hinila ang buhok nito para maging kasing pantay ang mga mukha nila. Tinanong daw ni Alma si Evelyn kung bakit nila nagawa ang bagay ngayon sa kanya. Pero imbes na magpakumbaba ito, hinuraan pa raw ng babae ang kanyang ate. Kasunod noon ay ang pagsigaw ni Evelyn ng, "Ako naman talaga ang nauna. Ikaw ang nang-agaw sa kanya mula sa aking Alma." Galit na binitawan daw ni Alma ang buhok ni Evelyn sa Lancelot. Tumayo raw ito at lumayo sa dating kaibigan. Kasunod noon ay ang utos nito sa kanyang mga tauhan na hubaran ng babae at gawin daw ng mga ito ang kung anong gustong gawin nila. Narinig ni Alma ang pagsigaw ni Arnel. Aning ng lalaki. "Ako na lang ang parusahan mo. Huwag na si Evelyn." Imbis daw na umiyak, isang ngiti lang daw ang gumuhit sa mga labi ng kanyang ate Alma noong mga panahon na yun. Patuloy sa panlalaban si Arnel hanggang paulit-ulit din ang pananakit sa kanya ng lalaking nasa tabi niya. Habang si Evelyn naman ay patuloy lang din sa pagsigaw dahil sa pangahalay at pananakit ng mga tauhan ni Alma sa kanya. Samantalang si Alma ay nakatitig lamang sa dalawang tao na minsan ay naging bahagi ng magandang alaala para sa kanya. Punong-puno ng galit at sakit ang puso nito noon. Bagamat hindi pa rin ito napigil na sabihin sa sariling, "Bakit nauwi tayong tatlo sa ganito?" Bulong nito. Nabalik lang daw sa ulirat si Alma noong narinig nito ang sigaw ng isa sa mga tauhan niya. "Wala nang buhay ang mga ito, boss." Pinigilan ni Alma ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos inutusan niya ang mga tauhan niya na iligpit ang dalawang bangkay. Saglit na pinutol ni Manny ang pagkukwento noon ng matandang babae sa Lancelot.
Tinanong niya rito kung paano nalaman ng may-ari ang ganong impormasyon gayong wala pala siya sa lugar noong mga oras na yun. Nagulantang kami sa naging sagot ng matandang babae. Aniya, nandoon daw siya simula noong binuhusan pa lamang ng tig-isang balding tubig sila Arnel at Evelyn. Maaga raw kasi siyang natapos sa gawain niya at doon agad dumiretso. Plano lang daw niya sana i-check kung ano ang lagay ng bahay. At uuwi rin daw sana siya sa pansamantalang ng tinutuluyan pagkatapos. Pero nakita niya nga raw na ganun na ang nangyayari sa loob. Nakita rin daw niya kung paano at saan inilibing ng ate Alma niya ang dalawa. Sa ngayon ay ang tinatawag kong abandonadong kwarto sa Lancelot. Gusto niya raw pigilan ng ate Alma niya noong mga panahon na yun. Pero dahil sa pagkabahala at takot, wala siyang ibang nagawa kundi panoorin na lang ang mga ito mula sa malayo. Umalis lamang daw ang matandang babae sa eksena noong nakita raw niyang tinatabunan na ng lupa ang mga katawan ni Arnel at Evelyn. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na raw niya alam. Matagal na itinag ng matandang babae ang nangyaring yun. Bukod kasi sa natatakot siyang madamay ang kapapagawa nilang na bahay noon, ayaw daw nitong makulong ang ate Alma niya. Matagal na raw kasi mula noong maging ulila na sila sa magulang. Sila na raw ang magkasama simula noon. Hindi nito alam na ang labis na pagmamahal niya sa ate Alma niya ay magre-resulta sa ganitong bagay. Inamin na raw niya ang lahat ng yun sa amin dahil masyado na raw siyang kinakain ng konsensya niya. Nakikita niya raw kasi pinagbago na ang pamilya namin. Kung noon pagkalipat pa lang namin ay masaya at magaan ang aura namin, ngayon ay nabalot na ito ng hindi pagkakaunawaan at pangamba. At alam niyang dahil yun sa kung anumang negatibong enerhiyang tinatago ng bahay. Doon din po ay naisip namin yun na siguro ang dahilan kung bakit walang tumatagal sa bahay na yun. Lahat ng umuupa ay ginugupok na kung anumang naging na naroon. Humingi ng tawad ang matandang babae sa pamilya namin sa Lakota. Dagdag pa niya, babawi rin sa amin para maitama ang mga mali niya. Tinanong siya ni Mami kung nasaan na ba ang kanyang ate. Subalit pumiling lamang ito. Sagot niya matagal na raw itong pumanaw. Nagpakamatay din ilang taon matapos ang nangyari. Doon na po sumingit si Daddy sa usapan. Tanong nito, ano raw ba ang pwedeng gawin para tumigil na ang panggugulo ng mga kaluluwa sa amin? Sapat na ba ang umalis na lang kami at lumipat sa ibang bahay? Umiling-iling ang may-ari. Sabi niya baka raw kasi sundan pa rin kami ng mga kaluluwa nila Arnel at Evelyn. Ang naisip daw niyang paraan ay ang lumapit kami sa simbahan para humingi ng tulong sa isang pari. Sumang-ayon si Mami, Daddy at Mama Bebe sa pasangayon. Subalit dahil gabi na, ay sinapabukas na lamang namin ng pagpunta sa simbahan. Umalis ang may-ari ng bahay. Sina Mami at Daddy naman ay patuloy na sa pag-uusap sa sala. Pinaplano nila kung saan pwedeng lumipat sa lalong madaling panahon. Nauna na lamang kami pumasok sa kwarto ni Mama Bebe. Patutulugin na niya ako. Ayaw naman nila akong hayaan mag-isa sa kwarto. Hindi na nga po pinatay ng lola ko ang ilaw dahil baka limang gulo na naman sa amin. Mabuti na lang at nakatulog din naman po ako agad. Subalit nagising ako na maramdaman kong umuga ang kusyon ng kama. Akala ko noon ay bumaba si Mama Bebe para lumabas ng kwarto. Lumilat ako at agad akong sinakluban ng matinding kilabot na makita ang batang multo. Kung ano ang itsura niya nang makita ko sa bintana ay ganoon pa rin po siya noong sandaling yun. Nakatigtig sa akin. Yun nga lang ay hindi na po siya nakangiti. Basta nakaupo lang siya sa gilid ng kama at nakabaling ang ulo sa akin. Ramdam kong may gusto siyang sabihin. Bagamat nanatili siyang tahimik noong una. Sir Lancelot, gusto ko nang sumigaw, bumangon at tumakbo. Pero hindi ko maigalaw maski ang daliri ko. Pinilit ko rin pumipit o ibaling man lang ang ulo ko kay Mama Bebe na katabi ko. Pero hindi ko magawa. Tumindi ang pagkabog ng dibdib ko na unti-unting gumalaw ang bata. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin nang hindi bumibitiw sa pagkatitig. Naiiyak na talaga ako noon, Sir Lancelot. Lalo na nang nilagay niya ang malamig niyang palad sa braso ko. Napakalamig po talaga noon. Pakiramdam ko ay dumali ang lamig mula sa balat ng braso ko papunta sa buong katawan ko. Inilapit pa niya ang kanyang mukha sa mukha ko. Saka nagsalita gamit ang boses ng isang babae. Huwag mo kong patayin. Takang-taka ako kung bakit ganoon ang boses niya, Sir Lancelot.
Hindi boses ng isang batang